mula sa Freedom from Death Coalition. Palakpakan natin si Dean Rene Ofreneo mula sa Freedom from Death Coalition. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Isa ring mapagpalayang araw. Inuulit ko, mapagpalaya sapagkat ang kailangan nitong bansa ay makalaya sa mga lisyang patakaran. Napulgar na po na may violation sa saligang batas hinggil sa edukasyon na mas malaki ang gastos o budget sa infrastruktura. Pero kami po sa Freedom from Death Coalition, nais namin banggitin dito ang isang napakalaking anomalya. Ano po ito? Ang ating po pagbabayad sa utang na 16 trillion. Last year po, kulang sa 800 billion. Pero ang interest po lang ang nilagay sa budget. Pero under the automatic debt service law ng Pangulong Marcos Sr., Presidential Decree 1177, automatic po naglalaan ang gobyerno ng pambayad sa interest at principal. Ay last year po, 1.2 trillion na ang principal. This year, 800 billion ang interest, 1.2 trillion na higit ang principal. In other words, ang total po, 2 trillion, doble sa budget po ng sinasabing education. Ito po yung sinasabi namin na matagal na, pero magbuhat po nung EDSA 1, EDSA 2, hanggang sa ngayon, ang gobyerno po natin naglalaan ng pinakatalaking idol gawin sa pagbabayad sa mukha sa pagkakapamili naman ang mukha sa pagbabayad po nila sa mukha ay pagbabayad po mukha sa magkala tumating na nakikinig sa politiko tuloy-tuloy na sa pagkastos sa isaling ayuda na naisip hindi po ang bayan sa ayuda politics. Tunay bang ayuda yung bibigyan mo ang isang tao ng 2 linggong trabaho pagkatapos noon, tapos na ang kailangan ng tao ay tuloy-tuloy na trabaho, sustainable job, sustainable livelihood, sustainable communities sa ating napakalaking gastos sa infrastruktura. Hinahanap namin doon nasaan ang programa para iayos ang komunidad ng mahihirap, komunidad ng urban poor, komunidad ng periodal poor, coastal poor, agricultural poor, indigenous poor. Wala po ang inuunan nila mga proyekto pangungunahan ng mga malalaking oligarko. Kung kaya po ang nangyayari sa ating bansa, pagtapos nilang gamitin yung ayuda politics para ma-elect sila, bago po nila mga patakaran para sa kanila, ikinakasal po sa programa ng IMF World Bank na neoliberal privatization, deregulation, liberalization, privatization ng water, privatization ng power, privatization ng infrastructure. Sino ang kukuha nun? Mga malalaking oligarchic families. At tapos, pag matatapos ng kanilang termino, mag-aayuda politics. We are in prison. This is a big prison house. We should break out of this. Dapat makalaya tayo. Laya! Yan, maraming salamat sa Freedom from Death Coalition, si Dean Rene Ofreneo. Isa sa mga magagaling natin economist. Marcos Duterte! Panagutin! Marcos Duterte! Yan ang sigaw ng bayan ngayong buong araw, Father Toots. Yeah. Habang naghahanda ating mga artists, kanilang performance, ang misa po ay gaganapin na alas 6 sa EDSA Shrine. At yung pari ni mag-celebrate, mga obispo na nandito ngayon, mga madre seminarista, pwede na po pumunta doon. Ang
Sa ganap na alas 6 po, habang ginaganap ang misa, titigil po ang ating programa ng 45 minutes at babalik po ang programa pagkatapos ng misa upang ipagpatuloy natin ang paglalahad ng ating pagmamahal at kalungkutan sa mga nangyayari sa ating bansa. So Father Tots, huwag natin patagalin pa habang naglalakad na yung iba papuntang simbahan. Ngayon po ay bibigyan tayo ng isang pambihirang bilang mula sa bandang Bad O. Palakpakan natin sila. Mga kasama, isang mainit na pagbati mula sa Nagkaisa Labor Coalition. Kumusta na kayo? Kaninang umaga pa ata kayo. Mula doon sa People's Power Monument, papunta rito. Ang layo niyan. Pero alam ko na tayo po ay nakikibaka para sa magbabago ng ating lipunan at tayo po ay nananawagan Marcos at Duterte para din. Mga kasama, walang tunay na makapagsalita para sa nakapagbabago kundi ang mga mamayan mismo. Tanggalin na po natin ang political dynasty sa Senado. Tanggalin na po natin ang political dynasty sa Kamara de Representativo. Tanggalin na po natin ang political dynasty sa gobyerno. Tuldukan ang pang-aabuso at korupsyon. Kung walang korupsyon, sabi ng dating presidente, walang mahirap sa ating bansa, kaya tutukan po natin yan. May 3 uri daw ng mga tao sa ating lipunan. Ang mga taong gusto ng pagbabago at panghawakan ng ang pagbabagong ito. May mga taong nakatingin lamang sa mga pagbabago at may mga taong nagtulala sa mga pagbabago. At alam ko, kayong mga kasama natin ngayon